Hello guys, sa video natin ngayon ay magdi-DIY tayo ng ating lumang speaker. Wala na itong power at hindi na rin siya tinatanggap sa mga electronics shop dahil wala naman daw silang mabilang pyesa nito. Kaya sa halip na i-dispose natin ay magdi-DIY tayo. So bubuksan lang natin yung back panel nito at titingnan natin kung ano ang mga connection dun sa loob. So yung balak natin dito ay gagamitin pa rin natin yung kanyang speaker tsaka yung kanyang subwoofer at gagamitan na lang natin ng external amplifier. So i-disable na natin yung motherboard nito at tatanggalin na rin natin yung mga connection nito, yung tagos ng mga wire dito sa harap sa kanyang control panel. So buksan lang natin itong kanyang harap at ito, puputulin na natin itong mga wire dito. So yung butas dito ay tatakpan na lang natin mamaya yan ng siguro gagamit na lang tayo ng glue gun para matakpan natin yan. So pinutol na natin yung mga power cable niya dito, no? Pero itong dalawang RCA port ay gagamitin pa rin natin para sa connection ng ating dalawang speaker. At naglagay lang tayo ng jumper wire dito na gagamitin natin sa pag-connect doon sa ating external amplifier na ilalagay natin. So dahil walang kasamang power supply itong ilalagay nating mini amplifier ay gagamit tayo ng ibang power supply. Ito ay galing sa ating lumang laptop na mayroong voltaheng 19 volts at 7.4 milliamperes. So ito yung kanyang connection, Mickey Mouse na cable ang ginagamit nito. So ang gagawin natin dito ay i-DIY natin ito para maisalpak natin siya dun sa loob ng box ng ating subwoofer. Gagamitin pa rin natin yung port kung saan nakakabit yung original na power cable ng ating speaker na ito para mas neat siya at hindi basta-basta mahila. Tapos puputulin natin itong Mickey Mouse plug at itugtong dito sa ating power cable na siya namang gagamitin natin dito sa ating power supply. So napagtugtong na natin yung ating power cable. Ngayon, ibabalik na natin yung ating back panel cover. Naka-ready na yung mga cable dito. Ito yung para sa ating satellite speaker. At ito naman yung sa power supply. Ngayon naman ay ibabalik natin yung kanyang front cover. So natakpan na rin naman natin yung butas dito. So, ito yung ating mini amplifier na gagamitin. Nabili natin to online at sa mga interesado maglalagay na lang ako ng link dito sa baba ng ating video description. Magbubutas na lang tayo dito para pagdadaanan ng ating mga speaker wires at ng kanyang power supply. Itong blue and yellow wire natin ay ang gagamitin natin connection para sa ating subwoofer. At sa mga gustong gumaya nito, tandaan po natin na may polarity itong ating speaker, no? So tandaan natin kung ano ang kulay ng wire na kinabitan natin ng positive rito or negative. At yun din ang ikakabit natin doon sa positive at negative side ng ating amplifier. At syempre para matibay yung pagkadugtong ng ating wire dito ay hihinangin natin ito.
At gumamit rin tayo ng shrink tube para mas pulido. Sa paggamit ng shrink tube, kailangan nakalagay na ito bago tayo maghina. Ito yung ating power connector. So may polarity yan. Sundan lang natin. Gamit itong bala ng glue gun, sisilyuhan natin yung mga open wire para maiwasan natin yung mga short circuit. So guys, natapos na natin yung ating pagdi-DIY ng ating lumang speaker. So ito yung dinagdag natin, yung amplifier na nabili natin sa online, itong CKMT21. Bali, ang input nito ay may auxiliary at saka may Bluetooth na rin siya. So ito nga, bali 12 volts to 24 volts ang kanyang power supply. So ang minodify lang natin dito is instead na yung amplifier nito, dahil deads na yung amplifier nito at wala nang pakinabang, ginank na natin at naglagay tayo nito. So nakadikit lang to siya, may tibay naman pagdikit niyan. Then yung power supply nito ay yung ating 19 volts na power supply ng laptop.
So, nilagay na natin sa loob yung kanyang power supply at ginamit natin yung kanyang lumang terminal. So, pag tinignan natin sa likod, ayan. So, as is lang, no? Ito yung kanyang power cable. Nasa loob na natin nilagay itong power supply natin at nagbutas lang tayo rito para papasok rito. So, sa mga speaker naman, itong isa sa subwoofer. So, nagbutas din tayo at nilagay natin dun sa loob at tagos yan dito sa kanyang subwoofer. At para naman sa kanyang satellite speaker, ginamit pa rin natin yung dating terminal niya. So, ginamperan lang natin yan. Wala nang ibang connection sa motherboard, kundi mula lang dito diretso sa speaker. At mula rito ay tagos yan dito sa left and right channel. Para medyo ano lang siya, no? Medyo neat siya pag dito lang natin kinabit, kaysa naman may mga law-law ng mga cables dito pupunta dyan. So, ito lang yung nagdagdag. By the way, itong input pala ng audio hindi na natin ginamit dahil mostly Bluetooth naman gagamitin natin. At kung gusto natin ng auxiliary, dito na lang siya diretso. Kasi kung magbubutas pa ako at maglalagay dito, hindi naman na kailangan dahil pwede naman na dito at most of the time Bluetooth naman ang gamit. So ngayon, testing natin. So itong kanyang volume ay volume switch na rin ito, no? Once na pihitin natin pa kanan at may marinig tayong click, mag-on na yan siya. So kung marinig ninyo. At ilaw na yung kanyang Bluetooth lights. Connected na tayo sa ating cellphone. Tugtog tayo. Meron siyang treble, may bass siya para dito sa kanyang satellite at meron din siyang volume tsaka frequency para sa kanyang subwoofer. So, ayun guys. So far, maganda naman yung kanyang resulta. Malinis naman ang tunog niya at malakas naman. So, satisfied tayo sa ating gawa at magagamit na uli natin itong ating speaker. So, sana ay nakatulong itong aking video. Maraming salamat sa panonood and God bless.